Ang batang babae ay lihim na nakikipag-date sa pinakamalakas na pinuno ng gang sa lungsod nang walang kaalaman ng kanyang pamilya. Ngunit tulad ng paghahanda ng lalaki na bumalik sa bahay upang magmungkahi sa batang babae, natanggap niya ang balita na malapit na siyang magpakasal sa ibang tao. Sumugod siya sa lugar ng kasal kaagad at dinala siya. Dinala niya ang batang babae sa kanyang lugar. Isang pasaporte ang nadulas mula sa kanyang damit. Kinuha muna niya ang pasaporte. Matapos makita ang impormasyon sa pasaporte ng batang babae, bigla niyang napagtanto na ang batang babae ay hindi kailanman nagbabalak na magpakasal sa sinuman. Nais lamang niyang makatakas sa lungsod na ito sa malayo. Masigasig na tinanong siya ng lalaki kung bakit siya naglaro sa kanyang damdamin. Hindi ipinagtanggol ng batang babae ang sarili. Diretso niyang inamin na napetsahan lamang siya upang magamit ang kanyang pagkakakilanlan upang makatakas sa lungsod. Ito ay naging matapos na mamatay ang mga magulang ng batang babae sa isang aksidente sa kotse, siya ay pinagtibay ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin ay madalas na nakalock sa kanya sa isang madilim na silid at ipinagbabawal siya mula sa pagpunta kahit saan. Upang makatakas sa pamilya na ito, kinuha niya ang inisyatibo upang lapitan ang makapangyarihang tao na ito. At hindi siya pinabayaan ng lalaki. Tinulungan niya siyang makatakas. Kahit na alam niya na ang lahat ay naging plano niya, mahal pa rin siya ng lalaki. Hinawakan niya ito at tinanong kung tunay na mahal ba niya siya. Upang wakasan ang kanyang pag-asa, nagsinungaling siya at sinabing hindi pa siya mahal. Ang lalaki ay ganap na nabigo. Nang maglaon, pinalayas niya siya sa paliparan. Dahil mahal niya ito ng malalim, pinili niyang bigyan ang kanyang kalayaan. Dahil umalis ang batang babae, ang lalaki ay nanirahan sa sakit araw-araw. Nang makita niya muli ang mga pintura ng kanyang minamahal, bumagsak siya sa luha at ibinuhos ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin niya na ang pagpipinta na ito ay tahasang ipinahayag ang lahat ng mga pinsala na dinanas ng batang babae. Ginawa nitong mas masakit ang lalaki, at pinagsisihan niya na hindi nailigtas ang batang babae kanina. Iminungkahi ng kanyang nakababatang kapatid na hahanapin siya. Ngunit tumanggi siya, dahil nang umalis siya, hindi pa siya nag-iwan ng anumang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Tulad ng pagtalunan niya sa kawalan ng pag-asa, ang matalik na kaibigan ng batang babae ay dumating upang makita siya. Hiniling niya sa lalaki na ipasa ang wrench along ito sa batang babae. Sinabi niya sa kanya na ang batang babae ay nakipaghiwalay sa kanya. Ang mabuting kaibigan ng batang babae ay hindi nais na makaligtaan siya sa isang mabuting kasosyo. Kaya tahimik niyang sinabi sa lalaki ang address kung saan ang batang babae ay kasalukuyang nananatili at sinabi na ang batang babae ay palaging minamahal siya. Matapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay naitala niya ang lakas ng loob na maghanap para sa batang babae. Nang maglakad siya sa kanyang art studio, nalaman niya na ang batang babae ay nakatapos na ng pagpipinta at malapit nang bumagsak dahil sa kahinaan. Tumakbo siya sa oras at nahuli siya. Dinala niya siya sa bahay at tumawag ng isang pribadong doktor. Sinabi ng doktor na ang batang babae ay kinokontrol ng kanyang pamilya sa mahabang panahon, at ang kanyang mga pinsala ay aabutin ng hindi bababa sa 6 na buwan upang pagalingin. Ang lalaki ay napuno ng pagkakasala. Kung siya ay nanatili sa tabi niya sa lahat ng oras, hindi niya sana pinagdudusahan ang mga pinsala na ito. Nanumpa siya na gagawin niya ang kanyang pamilya na magbayad para sa kanilang ginawa.